Nangako naman si Senador Joel Villanueva na dadalo sa naturang sesyon. Yan na, si Balimbing. Alam mo, sobrang nakakahiya itong gagawin mo, Villanueva. Alam mo kung bakit nakakahiya? Kasi napakasinungaling mo eh. Sa totoo lang, nakaka-Istanbul yung ginagawa mo. Pastor ka pa man din. Maniwala ka sa akin, Villanueva, itong ikababagsak mo bilang isang senador. Mas tumayo pa sa'yo si Pastor Kibuloy. Do you know how many offers ang ino-offer kay Pastor Kibuloy just to bumaligtad siya against the Duterte? Billions. Senador Joel Villanueva, diritsahang tinawag na sinungaling at balimbing ni Banat Bay. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang biglang paglabas ni Senador Joel Villanueva araw na Linggo, June 14, 2026 na kung saan ikinagulat ng publiko ang kanyang inilabas na pahayag. Sa kilalang political vlogger nga na si Banat Bay ay isa ito sa kanyang binitiwang salita na kung saan diritsahang sinabi nito na isang balimbing at sinungaling si Senador Joel Villanueva matapos ang balitang dadalo ito sa special session na gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado. Hindi, ito, panoorin niyo to. At kaugnay pa rin sa pagpapatawag ng special session ng Pangulo, posibleng maganap ang paghalal ng bagong Senate President. Ayon po yan sa ilang senador. Sa gitna niyan, nangako naman si Senador Joel Villanueva na dadalo sa naturang sesyon. Yan na, si Balimbing. Alam mo, sobrang nakakahiya itong gagawin mo, Villanueva. Alam mo kung bakit nakakahiya? Kasi napakasinungaling mo eh. Sa totoo lang, nakaka-Istanbul yung ginagawa mo. Pastor ka pa man din. Hindi, ito assuming that he would really change court or change his leadership. Number one, it's a betrayal to your friend. Magkaibigan kasi talaga yan si Cayetano tsaka si Villanueva eh. Second, betrayal to your church. Kasi it's a lie. It's really a lie. Kung bakit ka a-attend, it's a lie. You know that. Huwag ka na bang maang-maangan. It's really a lie. Inihanda na yung plunder case sa'yo. Pag hindi ka lumipat, plunder ang kaso sa'yo. At siguradong warrant ka kaagad. At ikukulong ka. Pero pag lumipat ka, hindi na plunder ang ikakaso sa'yo. Huwag na tayong maglukuhan. Kasinungalingan yung sinasabi mo. Kung sakaling lilipat ka, kasinungalingan. Yan sinasabi mong kesyo gusto mo ng magtrabaho. Alam mo, maniwala ka sa akin, Villanueva, ito ikababagsak mo bilang isang senador. This is the greatest trial of your life. This is integrity to the fullest. Hindi ko kasi ano yun, dahil ba ikaw ay isang anak ng pastor, ikaw ay Sunday kid, ano man tawag doon? Sunday kid Christian ba yun? Tawag doon? Dahil ba doon? Kaya yung scripture sa'yo, it's just full knowledge and not really from the heart? O baka naman may sabit din yung tatay mo. Hindi ko rin alam kasi may mga nagtuturo. May nakikita ako lumalabas na yung Sibak party list meron ding allocation. I hope it's not true. Kasi the problem with some Christians, o sabihin na natin the problem with Christianity, it's not really the message, it's the messenger. Yan ang katotohanan. It's really the messenger ang problema. I am not from your denomination. I am not from the denomination of Pastor Kibuloy. We're really different. We're not the same church. Pero Sa patuloy nga ng komento ni Banat Bay ay hindi maiwasan may kumpara nito si Senator Joel Villanueva kay Pastor Apollo Kibuloy
na inalok ng bilyong piso ngunit pinairal pa rin ang paninindigan para sa katotohanan hanggang sa ikinulong ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas tumayo pa sa'yo si Pastor Kibuloy? Do you know how many offers ang ino-offer kay Pastor Kibuloy just to bumaligtad siya against the Duterte? Billions. At talagang mawala lahat ng kaso niya. Mapalaya siya, makapag-bail siya, lahat yan. Pero hindi niya tinatanggap. Tapos, ikaw, senador, konting pressure lang, bibigay ka na? Hindi ko talaga, hindi ko yun matanggap eh. Isa kang kahihiyan pag ginawa mo yan. Isa kang kahihiyang pastor. O baka malamang bula ang propeta ka. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Alam mo kung bakit masakit para sa akin? Laking JIL din po ako eh. Yung tatay ko na naalala ko, nanonood ng JIL yun kay Brother Eddie Villanueva. Tapos, bisit na bisit pa kami noon ng kapatid ko. Ayaw na, hindi lang aaminin ng kapatid ko. Pag linggo, gigisingin kami ng tatay ko para makinig sa telebisyon kay Brother Eddie Villanueva. Kaya masasabi kong malaking parte. O syempre bilang bata, ay magigisingin ka, mabibuisit ka. Pero malaking parte ng aming prinsipyo sa buhay, eh kahit pa paano nanggaling dito kay Brother Eddie Villanueva. Laki po kami doon. Kaya kabisado ko po yung kanilang kasaysayan. Si Brother Eddie Villanueva, isang aktivista yan sa PUP bago naging pastor yan eh. So talagang alam mo yun, may paghanga ako sa pagiging pastor niya. Tapos, sisirain mo lang kung sakasakali, Villanueva, Joel, kakaya ka. Hindi, ito this is not, this is beyond politics. Really, this is beyond politics. Kung yung mga katulad nila Chis Escudero bumaligtad, wala akong problema. Hindi ko sinasabing mabuti yung ginawa niya, pero understandable sa akin yun eh. Kasi mga politiko sila eh. Pero yung ikaw, na lumaki kang pastor, nagpapastor ito sa niya eh, sa JIL eh. Tapos anak ka pa ng pastor, yung mismong founder ninyo, tapos konting pressure lang sa'yo ng plunder case. Malabo talaga eh. Nakasaad sa Proclamation No. 1318 ang priority legislative measures na nais ng Malacanang na aksyonan ng Kongreso sa ipinatawag na special session. Ang hindi nakasaad, ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President. Gayunpaman, pwede itong mangyari ayon sa ilang senador. Maaari lang kasing maghalal ng Senate President kapag nakasesyon ang Senado. Ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas. Dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So, mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin. Matatanda ang sinabi ni dating Palace Press Officer Claire Castro na bago magkaroon ng special session, nais ng Pangulo na maayos muna ang Senado sa nahaharap na sigalot sa liderato. 12 lang ang senador na bumubuo sa new majority. Kulang pa ng isa para sa kinakailangan 13 para makapagluklok ng Senate President. Ang tanong, nagpatawag si Pangulong Marcos ng special session dahil naayos na ba ang gusot at may sapat na numero na ang new majority? Pumukaw pa sa atensyon ang video message ni Senator Joel Villanueva kahapon. Video message ito na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa naghalal noon kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero siya na nga ba ang ika-13 senador ng mayorya? Hinihingan namin ng pahayag si Villanueva. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, pinaghahandaan na rin nila ang ilang senaryo gaya halimbawa ng pakikipag-unahan ng kabilang paksyon sa pag-convene ng sesyon. Capable niyang gawin yun. Kasi mahilig talaga siya sa ganyan. Ito. Ito na naman yung si Pinky Lacson. Ito, mahilig ito sa issue eh. Hindi ko alam kung kamag-anak to niya,
Buti hindi ko nabanggit, magagalitan naman yung iba. Ang hilig dito sa chismis. Ang hilig dito gumawa at mag-imbento ng chismis. Oh, hilig niyang ano. Di ba yung ang tawag dito? Ikaw ba si Christy Permin? Yung mahilig mag-intriga? Oh, may gagawin niya si Cayetano. Kasi gawa niya yun sa kamera. Nilak niya yan, oh. Alam mo, sorry mga bakla lang yung mga nagaganyan. Yung mga sa showbiz. Yung mga baklang chismosa sa showbiz. Sila lang yung gumagawa ng ganyan eh. Yung mahilig mang-intriga. Professional kayo eh. Tapos gaganyan-ganyan ka? Unless, bayot ka. Hindi, unless tinatanong ko, hindi kita inuhusgahan. At wala namang masama kung bayot ka. Di ba? Wala namang masama dun. Di ba? Aminin mo lang. Just get out of your closet. Hindi, di ba? Hindi, ang akin lang, wala akong pag-uusga dito na bayot siya. Pero, yan yung mga style na mga, alam mo yung chismosa sa kanto, yung mga mahilig mag-chismis, mga intriga. Katulad mo, ganyan eh. Sa House, kung natatandaan ninyo, Yes, di ba? po. Nilockdown niya yung buong Congress para hindi siya mapalitan. Lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Natanong din ng media ang tungkol sa Senate Maze na simbolo na nagaganap ang lehitimong sesyon. May ilang pagkakataon kasi sa Kamara na itinago ang maze para mapigilan ang sesyon at leadership change. Noong taong 1991, nawala ang maze sa gitna ng banta sa posisyon ni Noong Senate President Jovito Salonga kaya hindi mabuksan ang sesyon. Kalaunan, nakita rin ang maze at iniluklok bilang bagong Senate President si Neptali Gonzales. Nag-uusapan ako ngayon ng senior leadership namin kung anong pang gagawin. I don't know, marami pong mangyayari. Pero hopefully, baka sabihan na siya before the session na 13 na kami. Hinihingan namin ng pahayag si Senador Cayetano at kanyang mga kaalyado. Patuloy naman ang paghihigpit sa Pero alam mo, may tiwala ako dito kay Cayetano. May wisdom to. Etong tao na to, may wisdom ito. Second, may may humble itong tao na ito. Ako, naniniwala ako sa leadership nito. Sa totoo lang, sobrang umangat si Cayetano sa mga nangyari ngayon. Yan ay taliwas sa sinasabi nila. At sa totoo, sabi nga nila, bumaba si Cayetano, ganyan-ganyan. Ulul! Nakita nyo ba pag nag-live yung mama? Pag yung nag-live yung mama, mababa na ang 10,000 nanunood. Mababa na yun. Sa inyo, yung blue ribbon nyo, lahat kayo sama-sama pag umpugin ko kayo. Hindi, joke lang. Pag kayo nag-blue ribbon hearing, kung ano man yan, wala pang 2,000 nanonood sa inyo, 3,000 siguro, madami na. Sabi na natin 5,000. Pag si Cayetano, pag nag-live, ay grabe yung nanonood. Yung blue ribbon niya, kasama sila Marcoleta, ilang libo nanonood doon. Tapos sasabihin nila, hindi, bumababa na ang Senado dahil kay Cayetano, dahil ganyan. Ulul! Walang naniniwala sa inyo. Kayo mga kababayang na nanonood sa akin ngayon. Sino ang gusto ninyong, halimbawa lang, hindi ho maging, kunwari, talaga nagawa nila yung maitim na balak nila kay VP Sara Duterte. Sinong gusto nyo maging presidente? Yan na lang eh. Ako, I'll challenge you. Ako, kitang-kita na ng taong bayan kung sino yung may utak eh. Kitang-kita na ng taong bayan kung sino yung may paninindigan. Kitang-kita na ng taong bayan. Kaya nga sabi ko, meron ako nakausap. Ito, kwento ko na lang sa inyo. Nakwento ko na ata sa inyo to, pero ulitin ko na lang sa mga hindi nakikinig nung time na yun. Di ba may mga panahon na alam naman natin na may nagtutulak kay Cayetano na maging presidente, ganyan-ganyan tumakbo. Pero pinili niyang hindi tumakbo at labanan yung unity team last time. Diba? Marami rin po ang hindi believe kay Cayetano. Aminin na natin. Marami sa Duterte faction na hindi believe kay Cayetano. But what happened recently, yung Senate attack na hindi natibag nung panahon ni Senate Cayetano, hindi bumaluktot, talagang nanindigan, lumaban, ipinaglaban ng mga kasamahan. At the same time, may
meekness, may humility, hindi bastos, hindi arrogante. Yan. Ibig sabihin, lumalaban with wisdom and professionalism. Yeah? Sobrang, eto honestly sabi ko nga dun sa kausap ko, sobrang inangat ng Diyos ito si Cayetano through this problem. God made His way na iangat yung tao sa gitna ng krisis. Ngayong dumadaan tayo sa krisis, kitang-kita natin kung sino talaga yung naninindigan. Ngayon, dumadaan tayo sa matinding korupsyon, pagsubok, nakikita natin kung sino yung lumalaban. At kung sino yung mga tanso, yung fake gold. Kasi remember diyan mo malalaman kung ang isang jewelry ay gold or tanso. O ano lang, ang tawag doon, stainless na kinulayan ng gold. Malalaman mo yan through extreme heat. Kasi ang gold, even in extreme heat, matutunaw yan pero nandun pa rin yung timbang niya. Ganun pa rin, gold pa rin. Malalaman mo nga Pero yung ibang mga bakal o ginagamit na fake gold, pag yan, dinaan mo sa extreme heat, malulusaw yan. Tanso ang labas niyan. So, ano ibig ko sabihin? Ako naniniwala ako, this is a divine intervention wherein God allowed us to pass through this crisis so that we would know kung sino talaga ang merong puso at pagmamahal sa bayan. At kung sino talaga ang may karakter na karapat-dapat na iangat in the future. And, noong una, eto, to be honest, ako naiisip ko rin, sabi ko, imposible si Cayetano, maraming galit dyan, maraming propaganda dyan, laban kay Cayetano, paano niya pagagandahin ng pangalan niya? Wala siyang ginawa Tuloy lang siya ng trabaho, nanindigan lang siya. And through this crisis, ang na inalaw ng Panginoon ay inangat si Cayetano. Honestly, inangat siya dito. Tapos, hindi lang siya. Marami pang ibang inangat. At marami rin na yung dati nating hinahangaan, yan, tagapaglaban ng mga mahihirap. Nabuking natin. Nadurog natin. Kitang-kita yung pagiging tanso. Yung peking karakter na as if lumalaban para sa mga mahihirap pero namimigay lang pala ng pera sa mga bebot. Di ba? Dugto nga ng komento ni Banatbay ay hayagang sinabi nito na kitang-kita na ngayon kung sino ang mga politikong magaling magsalita at kung sino ang mga politikong may puso para sa bayan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Kitang-kita na natin ngayon kung sino talaga yung at sino din yung magaling lang magsalita. Natatawa nga ako Kung sakasakaling bumaligtad to si Villanueva, yung dalawang magaling magsalita ang bumaligtad. Bakit? Kasi wala yan sa galing Nasa puso yan Nasa puso yan. Si Robin na laging inaakusahan na bobo, artista lang yan. Pero kitang-kita natin yung paninindigan at yung tapang nung mama. Di ba? Inangat talaga Etong krisis na to, inangat ko sino yung lalaban para sa bayan at sino yung babaloktot kay Marcos. Kasi, can you just imagine? Everyone hates the Marcoses 10 years ago o 12 years o 20 years ago. Huh? Every politician walang didikit kay Marcos. Alam niyo yan. Pero lahat sila ngayon sinusup-sup ang tumbong ni Marcos. Bakit? Pera, mga brad.
Pera lang ang dahilan yan. Wala nang iba. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!